Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to migrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang tambalang RC Carrera at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Tuesday, April 29, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO condemns killings of Filipino Canadians in Vancouver Festival mishap. Anti-human trafficking hotline of CFO will now be available worldwide. CFO Secretary Ang reminds public that use of fake CFO certificates may result to criminal charges. PBBM welcomes 3 Filipino world travelers in Malacanang. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas on Sunday strongly condemned the tragic killing of Filipino Canadians during the Lapu-Lapu Day Festival in Vancouver, Canada. The CFO expressed deep condolences to the victims, their families, and the broader Filipino-Canadian community following the devastating incident, which occurred around 8:14 p.m. on April 26, 2025, during a neighborhood street party in South Vancouver. According to a statement from the Vancouver Police Department, a 30-year-old Vancouver man drove his vehicle into a large crowd gathered for the Lapu-Lapu Day Festival near East 43rd Avenue and Fraser Street. Several people were killed and multiple others were injured. The suspect was immediately arrested at the scene. The investigation is ongoing and is being handled by the VPD's Major Crime Section.
Media reports citing Canadian authorities emphasized that the incident is not currently being treated as terrorism-related, as the agency responsible for promoting and protecting the welfare of Filipino migrants, the CFO said it is closely monitoring the situation. The commission also expressed its appreciation to the city's emergency first responders and law enforcement officers for their swift action in providing urgent medical assistance and ensuring public safety in the aftermath of the tragedy. CFO Chairperson and Secretary Dante Clink-Ang II offered heartfelt condolences to the Filipino-Canadian community. Canada hosts the second largest population of overseas Filipinos worldwide, with more than 973,000 Filipinos calling the country home. The Commission on Filipinos Overseas has announced a major step forward in the fight against human trafficking, making the 1343 Action Line hotline accessible to Filipinos abroad through zero-rated international calls. In a live interview on Bagong Pilipinas Ngayon with Presidential Communications Office Assistant Secretaries Weng Hidalgo and Joey Villarama, CFO Secretary Dante Clink-Ang II emphasized the government's strong commitment to protecting Filipinos overseas. He said the hotline's expanded accessibility is currently undergoing tests in partnership with PLDT Global. Secretary Ang explained that the CFO manages the 1343 Action Line on behalf of the Interagency Council Against Trafficking, or AYACAT. He shared that efforts are underway to make the hotline globally available at no cost and expressed hope that by the end of April, Filipinos anywhere in the world will be able to call 1343 for free. This initiative follows the formalization of a partnership between CFO and PLDT Global last March, which Secretary Ang described as a crucial step toward providing more robust, technology-driven solutions against human trafficking. He urged Filipinos to report any suspected cases of trafficking through the 1343 hotline, stressing the importance of removing barriers to reporting abuse and exploitation. Secretary Ang also pointed out that digital transformation is at the heart of CFO's anti-trafficking strategy, ensuring that Filipinos or overseas Filipinos can access help quickly and efficiently no matter where they are. The upgraded 1343 Action Line is expected to officially launch this April. It will also be accessible through the Tindahan ni Bossing or Tinbo app, which is available for free download on Android, iOS, and Huawei devices. Through the app, the users will be able to place a 5-minute free call via a smart virtual number, bridging a critical gap for many overseas Filipinos in distress. Meanwhile, the Commission on Filipinos Overseas, or CFO, is reminding the public that the use of fake CFO certificates can lead to criminal charges for falsifying official documents. In an interview on Bagong Pilipinas Ngayon with Presidential Communications Office Assistant Secretaries Weng Hidalgo and Joey Villarama, CFO Secretary Dante Clink-Ang II warned that individuals caught using fake CFO digital certificates are immediately turned over to the International Airport Investigation Division of the NBI. He added that violators are also placed on the CFO watch list to monitor any future attempts to process documents through the agency. Secretary Ang stressed that the CFO digital certificate is an official government document. He explained that those found presenting fake certificates will not only face penalties and fines, but will also be barred from leaving the Philippines if authorities confirmed that the document's authenticity is falsified. He also highlighted the agency's partnership with the Bureau of Immigration, forged in February 2025, which has helped speed up the verification process and distinguish between registered and unregistered individuals through a streamlined data sharing system.
Ang noted that thanks to the partnership, there has been a noticeable decline in the number of cases involving fake certificates. Confident in the progress being made, Secretary Ang said that the CFO's move toward full digitalization is expected to eventually eliminate the use of fake certificates altogether. He pointed out that while cases have already gone down, the CFO continues to issue advisories and reminders to the public to allow or always follow the proper registration procedures. President Ferdinand R. Marcos Jr. honored 3 remarkable Filipino world travelers on Thursday, recognizing their achievement of visiting all 193 United Nations member countries, a rare accomplishment reached by fewer than 500 people worldwide. The honored travelers are Odette Ricasa, the first Filipino to achieve the milestone, Luis Sayu, the oldest, and Cash Medina Umandap, the youngest. They were joined by Donalito Dondon Bales, founder of the Global Community of Filipino World Travelers, during their courtesy call at Malacanang Palace. During the meeting, the President and his guests shared stories about their travel experiences. President Marcos expressed his admiration for the travelers' dedication to fulfilling their dreams. Upon learning that they had each visited every UN member country, he said he was eager to meet them and hear firsthand about their journeys. The President noted that Filipinos are warmly received around the world thanks to their natural hospitality and sense of community. He remarked that wherever Filipinos go, they tend to create supportive and welcoming communities, adding that it was a source of pride to see Filipinos leaving a trail of friends and admirers across the globe. As a token of appreciation, Donalito Bales presented President Marcos with a copy of his book titled Gala, Adventures of the Most Well-Traveled Filipinos, published in September 2021. The book features the inspiring stories of Ricasa, Yu, Umandap, and Baylis himself, and other notable Filipino travelers. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, ating pag-uusapan ang Pre-Departure Orientation Seminar or PDOS na handog ng Commission on Filipinos Overseas para sa ating mga Filipino immigrants na nagpaplanong mangibang bansa. Tama ka dyan, partner. Sa ating mga viewers and listeners, maaari po kayong mag-send ng inyong mga katanungan via Facebook. Tayo ay live ngayon sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Tama yan. Bago po tayo magsimula ay iniimbitahan po natin ang ating mga kababayan na mag-comment lamang sa aming Facebook Live dyan po sa inyong mga screen at babasahin po natin maya-maya lamang ang mga comments. Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa Pre-Departure Orientation Seminar, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa CFO. Let's welcome, walang iba kundi si Mr. Ariel T. Cruz, ang Senior Immigrant Services Officer ng Migrant Integration and Education Division ng CFO. Good morning, Sir Magandang Ariel. umaga po, Sir Ariel. Ayan, batiin nyo naman po ang ating viewers and listeners. Good morning, RK and RC, at sa ating mga viewers ngayon, sa listeners. Ayon, Sir Ariel. So, para po sa ating mga kababayan na maaaring hindi pa ganon kapamilyar sa CFO at PDOS, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano nga ba ang Pre-Departure Orientation Seminar ng Commission on Filipinos Overseas? At baka pwede nyo rin po kaming bigyan ng mga pangunahing layunin nito para sa ating mga immigrants. Okay. So, yung ating PDOS o yung tinatawag nating Pre-Departure Orientation Seminar ay isa lang dun sa mga seminars na binibigay natin para sa mga Filipinong magmamigrate permanently. Oo. Titira na sa labas ng bansa. So, of course, ang layunin natin dito, tulungan natin sila, no, para paghandaan, no, yung permanenteng paninirahan, no, sa labas ng bansa sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng mga impormasyon at mga kaalaman, no,
hinggil nga sa permanent migration. Para sa kaalaman din ng ating mga viewers and listeners, ang emigrants ay ang mga Pilipinong papalabas pa lamang ng ating bansa. So, pagka nakapag-reside na po sila or nandun na po sila sa destination country nila, immigrant na ang tawag dito, partner. Thank you for that information, partner, Oo. no, ang pagkakaiba ng emigrant at immigrants. Pero, Sir Ariel, matanong ko lamang po, sino-sino po ba yung mga kinakailangang dumalo sa pre-departure orientation seminar ng CFO? Mayroon po ba tayong pagkakaiba, Sir Ariel, sa mga emigrants na dapat dumalo dito, depende po sa kanilang edad or age, or sa uri ng kanilang migration, Sir Ariel? Opo. So, lahat po ng mga lumalabas ang bansa na may hawak na immigrant visa, sa lahat naman sila talaga required mag-register sa CFO. Kasi yung document na in-issue natin, hinahanap po yun sa airport. Kaya lang, isa sa requirement, pag ang edad nyo po ay 20 to 59 years old, is mag-attend muna ng PIDOS bago natin sila ma-issuean ng certificate. Gayun din para po dun sa mga may edad na 13 to 19 years old. So, meron din tayong ibang PIDOS para sa kanila. So, ang tawag naman natin dyan yung peer counseling program. Okay. Sir, para sa 13 to 19 years old, Yes. ano po? Yes, so talagang para sa kanila siya. So, 'di ba, ang mga client natin is usually pamilya silang nag-migrate. So, kadalasan may mga kasama silang mga anak. So, meron silang hiwalay na PIDOS para sa mga bata. Yun ang peer counseling program ng tailored CFO. fit sa mga 13, Sa ages mga bagets. 13 to 19 years old. Mga bagets tulad natin. Diba, Tama partner? yan, RC. So, ayon po sa inyong paglalarawan, Sir Ariel, iba't ibang mahalagang paksa ang tinatalakay sa PIDOS. So, maaari po ba kayong magbigay ng ilang halimbawa ng mga pangunahing impormasyon o kaalaman na natututunan ng ating mga emigrante sa pamamagitan ng seminar na ito? Siguro banggitin na rin natin yung para sa mga bata. So, sa GCP, tsaka yung sa mismong PIDOS. Of course, sa PIDOS, usually kasi ang talagang dinidiscuss natin dyan, una, of course, syempre yung mga rights nila and privileges as permanent residents. Ganon din yung kanilang mga responsibilities and obligations. Kasi importante ma-maintain nila yung status nila doon as permanent resident. So, yung mga ibang settlement concerns, for example, halimbawa, yung paghahanap ng tirahan, pag-open ng bank account, pag-apply ng driver's license. Ayun. So, kasama yan doon sa mga dinidiscuss natin sa pre-departure orientation seminar, aside pa dun sa mga cultural differences, tsaka yung mga ibang concerns nila, no? Tama. Sir Ariel, paano po yun? Kasi syempre yung mga immigrants naman natin, iba-iba yung mga bansang pupuntahan nila. Syempre may iba-iba ding requirements kada bansa. Tulad nung nabanggit mo for driver's license, opening bank accounts. Paano po siya sinesegregate or paano po siya kinakategorize sa CFO? Okay. So yung ating PIDOS is country-specific siya. Okay. So, since nga yung mga immigration policies and procedures ay magkakaiba, so meron tayong country-specific na PIDOS. So may USA, Canada, Australia, may mga ganyan. Tama. Oo. Kasi nga, para at least mas maunawaan nila kung ano ba yung mga dapat nilang gawin. No? Ayun. Tatandaan kapag ando na sila sa kanilang mga Thank you, Sir destinations. Ariel. Malinaw siya, Oo, partner. ulitin lang natin yung mga paksa na dinidiscuss or topics na dinidiscuss during our PIDOS. So, usually, immigration process, settlement concerns, rights and obligation nila as migrants. Ngunit, dahil sir, binanggit nyo rin po yung peer counseling program para sa ating mga ages 13 to 19 years old na immigrants, maaari po ba ninyong ipaliwanag or i-differentiate po yung pagkakaiba ng ating usual PIDOS versus yung peer counseling program? And sir, bakit din po ito mahalaga para sa ating mga kabataang lilipat sa ibang bansa? Okay. Of course, syempre, yung mga kabataan natin o yung ating mga youth migrants, meron din sila mga ibang issues or concerns pagdating sa permanent migration. So, kaya meron tayong hiwalay na seminar para sa kanila. So, sa peer counseling, so usually, pinag-uusapan dito o tinatalakay yung mga karaniwang issues. So, halimbawa, yung anxiety, culture shock, bullying, discrimination, and then yung adjustment do sa mga magiging eskwelahan o pasok sa eskwelahan doon sa mga bansa nila. So, ilan lang yan doon sa mga paksang tinatalakay o pinag-uusapan sa peer counseling program. Importante talaga yan para sa mga bata kasi syempre yung time na ito yung naguhulma sa ating kabataan. So, very important ang peer counseling. Tsaka may iba't iba program. silang mga needs and wants. So, kailangan nating i-address yun. So, thank you sa CFO at sa mga PIDOS officers ng CFO for addressing their concerns. Sir Ariel, sa inyong karanasan, ano ang pinakamalaking
hamon o concern na madalas ibinabahagi ng ating mga emigrante bago sila umalis ng bansa at paano po ito natutugunan ng PDOS? So karaniwan kasi pag natin yung mga kliyente natin. So since karamihan sa kanila yung first time pa lang yan na magka-travel sa ibang bansa. So ang unang concern nila dyan is yung paano makaka-adapt doon sa kultura ng bansang titiran nila. So pangalawa na rin dyan, of course syempre yung kaalaman din, so medyo kulang yung kaalaman nila tulad nga doon sa ating mga rights, ayan nila, as mga permanent residents. So yung iba, ang concern nila ay paano makahanap ng trabaho doon sa bansang titiran nila. So yan yung ina-address ng ating PDOS. Dagdag ko lang dyan, partner, ha. Last time kasi may interview po si Secretary Dante Clink ang II sa Bagong Pilipinas ngayon. So nabanggit niya po doon ang paggamit ng fake certificates ng CFO. Although nabawasan na ang fake certificates ngayon, paano po natin siya tinatrack? Kasi meron pong mga gumamit ng fake CFO certificates. Tapos mag-a-apply po ulit. Ngayon, nasa watch list na daw po sila. Hindi na po ba sila pwedeng kumuha sa atin or pwede pa rin naman? So, of course, syempre, dun sa mga nahuli natin, na-intercept natin. So, meron pa rin namang yung investigation na ginagawa. So, kung mapatunayan nga po na talagang maaari po na permanente na silang hindi mabigyan ng CFO na certificate, Pero may possibility pa rin po ba na, let's say, na absuelto po, okay naman po yung naging resulta, tapos bumalik po sa atin yung nakapag-presenta ng peking certificate para kumuha po ng original at nagpatulong. Posible po ba yun? Well, posible po. Depende nga po sa magiging investigasyon tsaka yung decision na rin po ng CFO management po. Ayan, so para sa ating mga kababayan, hindi pa rin naman po nagsasarado ang pintuan ng CFO pagka ganito po ang naging sitwasyon. Pero syempre mas maganda po talaga na diretso po kayo sa Commission on Filipinos Overseas para sa inyong mga digital certificates dahil may data sharing system na po tayo with BI, tama? So madali na po naming matatrack yung mga registered at unregistered na mga emigrants na papalabas ng bansa. Ayun, partner. Kaya wag na nating pilitin or subukan pa na lumapit sa mga fixers or yung mga scammers kasi at the end, tayo rin naman po yung mahihirapan. So nandito lamang po ang CFO para tumulong. Libre lang po ang pagre-register at napakadali pong mag-set ng appointment sa amin. Sir Ariel, balik lang po tayo dun sa mga hamon or concerns na common concerns ng ating immigrants. Siguro dagdag na rin po natin dyan yung language barriers. Especially dun sa mga immigrants na hindi pupunta or hindi maninirahan dun sa like US kung saan commonly used language is English. So how about dun sa Asian countries like Japan, Korea? So language barriers, isa rin po ba ito sa mga dinidiscuss sa CFO, sir? Of course, syempre kasi isa rin yun sa nagiging concern nila, minsan kahit na pupunta sila sa mga bansa na English yung pangunahing lingwahe. So meron pa rin silang pangamba na mahirapan silang makapag-communicate. Siyempre kasi Filipino yung gamit natin dito. Filipino ang ating mother tongue. Yes. Anyway, Sir Ariel, paano po ba ang mga kliyente natin maaaring makapagrehistro at dumalo sa PDOS? At ano po yung mga options and processes na kailangang sundin hanggang sa makakuha po sila ng CFO digital certificates? So, ang unang ginagawa kung mayroon ka na silang immigrant visa is mag-log on po o mag-visit dun sa ating official website. Yes, yung www.cfo.gov.ph. Doon sa ating homepage, makikita naman nila yung program na PDOS o yung Pre-Departure Orientation Seminar. So, kulay pink yung poster na yun. So, click lang nila yun to register. And then, makikita nila doon yung option ng registration. So, dalawa kasi, yung paraan para makapagrehistro. So, una, kung gusto nyo mag-register on-site o physical sa opisina ng CFO, gawa kayo ng appointment. Yung option 1, which is yung reserve and register. Ayun. Reserve and register ang tawag nila, R&R ang tawag nila. Ang ganda, RC and RK. R&R, diba? Tama. Yung pangalawa, syempre, kung gusto nyo naman online, ayaw nyo pumunta sa opisina, gusto nyo lang pure online transaction na lang. May second option yun, yung Overseas Filipinos CFO Online Registration System. Ang tawag natin dyan, OF course naman. OF course, ito yun. Para naman sila maka-register tsaka maka-attend
online lang, no? So webinar lang. Ayun. Webinar attendance. So may mga options pala ang ating mga immigrants. So Sir Ariel, ano-ano po yung mga initiatives ng CFO kaugnay ng PDOS upang mas mapabuti pa ang paghahanda ng ating mga emigrante para sa kanilang bagong buhay sa ibang bansa? Yan, taon-taon naman meron tayong tinatawag na Information Campaign on Migration. So ang tawag natin dyan yung Community Education Program. So taon-taon nagpupunta tayo dun sa mga lokal na komunidad para mamahagi at magbigay ng mga impormasyon hinggil nga dyan sa migration at kung ano ba yung mga polisiya ng gobyerno na kaugnay sa pag-alis ng bansa. Nice. So ang CFO pumupunta po talaga, sir, sa mga far-flung areas po dito sa Yan, Pilipinas. tama yan, para at least alam nila ano ba yung mga requirements natin o ng government so bago pa sila aalis ng Pilipinas. Sir, ano naman po, sir, yung mobile PDOS? So, mobile PDOS, so nagpupunta rin tayo sa mga ibang lugar na malayo sa opisina ng CFO para naman mag-conduct ng pre-departure orientation seminar. Okay. So, maganda yan. Nice. Saan Tayo mismo yan? ang lumalapit. Sir Ariel? Before, nung wala pa tayong business sa Davao, so nagpupunta tayo doon. Sa CDO, nakapagpunta tayo dyan. Sa area ng Pangasinan, nakapag-mobile PDOS sa tayo dyan. Dahil nga medyo ilan lang kasi yung ating extension offices. No? Oo. So kaya isang paraan yan para i-reach out natin. No? Ilapit natin yung serbisyo sa Ang ating galing ng mga CFO kababayan. partner. Yes, no? ang ganda ng program na yun, ng mobile PDOS. Pero mas mag-expect pa tayo kasi alam ko magkakaroon pa ng extension offices ang ating komisyon. So, meron yata tayong linalakad ngayon sa Clark, magkakaroon tayo ng Clark Desk, at meron din sa CDO. Yes, so yung isa sa ating plan na Tama. makapagpunta. Sir Ariel, batay po sa ating datos, ano ang mga nangungunang bansa na destinasyon ng mga Pilipinong immigrants at saang mga rehiyon o lalawigan sa Pilipinas kadalasang nanggagaling ang mga immigrants? Sigurado nandito yung US. No? Oo. So, based dun sa record natin, no? So ang US talaga yung ating top one. Wala namang tanong dun, partner. US so, talaga. sa record natin from 1981 to 2022 nasa 1.5 million na yan. Ang dami. Dami. Oo. Ano pa lang yan, yung mga permanent migrants pa lang. Oo. So hindi pa kasama dyan yung mga OFWs. temporary. Oo. So yun lang yung mga talagang dumaan sa CFO na umalis na may hawak na immigrant visa. Ayun. Of course, kasama na sa top destination country natin. Syempre yung Canada. Diyan din yung Japan. Okay, Australia, Italy, yan, New Zealand, okay. UK, Germany, Spain, tsaka South Korea. Yan yung mga ating top destination countries. Ayun. Well, sa pinanggalingan naman, karamihan ng mga immigrante natin nanggaling ito sa NCR. NCR talaga. talaga. National Capital Pero sa Region. anong pumapangalawa sa NCR? Ano pong probinsya? Yung probinsya, of course, syempre yung probinsya ng Pampanga, no? Oo. Particularly sa Central Luzon. Central Pampanga, Luzon. meron tayo dyan. And then, sa Calabarzon area, marami rin tayo Marami. dyan. Part ng Cavite, Laguna, of course, syempre Batangas and Rizal. Ayun. Opo. Sir Ariel, matanong ko lamang din po, nabanggit niyo po kanina na pagkatapos ng pre-departure orientation seminar, nag-i-issue po tayo ng CFO Digital Certificate sa ating mga registrants. So, paanong paraan po naman tinitiyak ng CFO yung integridad or integrity ng ating mga digital certificates para po hindi magamit sa pandaraya, illegal na paraan, at human trafficking? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin, Sir Ariel, kung paano natutukoy ng CFO at ng Bureau of Immigration ang mga peking dokumento? Okay, so noong pa man yung ating mga immigration officer, mayroon na silang kasanayan para matukoy kung lihitim mo yung certificate o hindi. Pero ngayon kasi, mas pinadali na siya. So dahil nga sa ating data sharing agreement, Bureau of Immigration, yung ating mga systems, konektado na siya. So, Tama. Wala na talagang lusot. Yes, so kung dati, matagal ang pag-verify, ngayon, sa loob lang ng segundo, sa simpleng pag-scan ng passport, malalaman na ng immigration kung registered sila sa Ayun, CFO. ang maganda. Oo. Ang ganda ng balita na yon, Sir Ariel. Huling katanungan ko lamang bago tayo magtungo dun sa mga Facebook Live questions natin dahil may mga pumasok na po. Ano po ang mga panganib na maaaring kaharapin ng isang emigrante kung pipiliin nilang dumaan sa hindi opisyal na proseso? Kasi marami po kasi tayong naririnig ngayon ng mga feedback na dagdag step lamang ang Commission on Filipinos Overseas para sa mga lalabas ng bansa. Maaari po ba nating i-explain ng mas maganda sa ating mga listeners at viewers para maintindihan nila kung bakit tayo importante?
Yung mga polisiya ng gobyerno natin, katulad ng sa CFO, yung registration, yung pag-attend ng seminar, so hindi po siya ginawa para pahirapan yung kababayan natin. So ginawa yan para proteksyonan natin yung mga kababayan natin. So gusto natin kasi mas maging maayos yung magiging buhay nila sa abroad. Kaya nga tayo, hindi natin sila, sinasabi natin palagi na huwag sila makikipag-deal o transact sa mga fixers. No? Tama. Lalo na ngayon, kasi nga sa data sharing agreement natin with BI, so madali na yung matutukoy kung lehitimo o hindi yung certificate na ibinigay nila. Opo. Okay, so kung halimbawa mahulihan sila ng fake certificate, so ang unang-unang mangyayari dyan is automatic offloaded din sila sa flight nila. Then ire-refer yan ng ating IO sa IACAT, no, for further investigation. At posible pa silang humarap sa kasong kriminal. Okay. Kung Yung mapapatunayan pinakamabigat, Oo. kasong And kriminal. bukod doon, kasama na sila sa watchlist ng CFO at posible rin na hindi na sila mabigyan ng CFO certificate, Oo. no? Permanente. So, Ayun. yun yung mga implikasyon kung mamimeki sila ng certificate. Kaya wag na po tayong mameke ng ating mga CFO digital certificates. Sir Ariel, meron na po tayong 23,000 viewers sa Ayun. ating Facebook Wow. Facebook page. So, Sir Ariel, may natanggap tayong questions via Facebook mula sa masugid nating viewer na si Miss Hannah Aling. Ang tanong po niya ay, ano-ano po yung mga hakbang na pinatutupad ng CFO para maprotektahan yung publiko laban sa mga scammers or fixers na may kinalaman sa migration? Ayun. Paano natin sinisigurado sa CFO na ang ating mga kliyente ay hindi naloloko ng mga illegal recruiters or fixers? Of course, tuloy-tuloy naman yung ating anti-fixer campaign, ano? So, every week, nagpo-post tayo ng mga advisories, mga Tama. paalala sa ating official na FB account para babalaan. Magbigay babala doon sa mga kliyente natin na huwag tayong makikipag-deal doon sa mga fixers. Ano? And at the same time, ginawa na rin natin para labanan natin yung mga fixers, in-improve pa natin yung ating sistema pagdating sa registration. Halimbawa, yung pagpapadali ng pag-rehistro, pagbabawas ng steps or procedures, yung pagbabawas ng requirements, no? O pagpapaikli dun sa mga registration form natin. So, ilan lang yan sa mga ginawa natin para labanan, no? Yung ating mga, labanan yung mga ganong klaseng aktibidad. Sir Ariel, huling katanungan lamang para sa inyo po. Mula po ito kay Janine Eusebio. Gaano po katagal ang buong proseso ng PDOS registration mula appointment setting hanggang issuance of CFO digital certificates? Usually, tumatagal lang naman siya, mga 2 hanggang 3 oras. So, depende yan dun sa dami, usually, volume ng tao. So, pero, kadalasan kasi ang ating PDOS, 2 oras lang naman. So, madali lang naman mag-register. Yes, sir. So, kaya usually, kasama na yung queuing time. So, around mga 2 to 3 hours. Ayun. So, maraming salamat po, Sir Ariel. May huli ba tayong mensahe para sa ating mga listeners at viewers, Sir Ariel? So, sa ating mga listeners and viewers, so, unang-una, so, paalala natin na dadaan po tayo, no? So, kung sakaling palaki nyo ibang bayan, dumaan po tayo dun sa legal at tamang proseso. Ayun. So, po tayo nadaan sa mga fixers. Kasi, imbis na mapabuti po tayo, lalo po tayo mapapasama. Maraming salamat po, Sir Ariel, sa pagbabahagi ng inyong oras, kaalaman at napaka-inspirasyong talakayan ngayong araw. Talagang marami po kaming natutunan tungkol sa kahalagahan ng tamang impormasyon at paghahanda sa paglalakbay patungo sa bagong buhay sa ibang bansa. At syempre, sa lahat po ng ating mga masugid na tagapagkinig at manonood, pasensya na po kung hindi namin nabasa lahat ng inyong mga katanungan, pero pwede nyo pong isend yan sa email ng CFO, info@cfo.gov.ph. Kung nais nyo pang malaman ng iba pang mahalagang detalye tungkol sa PDOS ng CFO, huwag po kayong magtubiling bisitahin ang official na website ng CFO at ang aming Facebook page para sa verified, updated at kumpletong impormasyon. Tama ka dyan, partner. Para sa lahat ng aming minamahal na Filipino emigrants at immigrants, kayo pong may mga pangarap na mamuhay, magtrabaho o magsimula ng bagong buhay overseas, tandaan po natin ang tamang kaalaman at paghahanda ay susi sa tagumpay. At dito po sa CFO, tinitiyak natin na bawat Pilipino ay may tamang suporta at impormasyon upang maging handa sila sa kanilang bagong buhay sa ibang bansa. Ayun, so maraming salamat, Sir Ariel, sa inyo po ngayong araw. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
At nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahim papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa angmang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko, CFO, kasama mo saan man sa mundo. hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.